Magandang umaga dyan sa Pilipinas! OFW News TV. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe kay Pinto TV 1234 para po lagi po kayong updated sa aking mga videos na i-upload. Guys, ito na po ang balita ngayon sa bansang Pilipinas. Si Senator Bato, meron na po siya daw, sabi ni Ombudsman na hindi ko alam kung may tuliling ba to sa ulo o something na isa itong politika pero naging ombudsman. Kaya po tignan po natin na siya po ay nagsabi na kung saan si Senator Bato raw ay meron na pong warrant of arrest from ICC. Magagaya rin po ba siya kay Tatay Diggs na dinakip at ipinadala agad sa ICC? Yan po guys ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Hindi man ako magsasalita, kundi si Ate Trixie Cruz ang siyang magsasalita patungkol dyan. Pag-usapan po natin kung ano po talaga ang mangyayari kay Senator Bato de la Rosa. Korte ng Pilipinas, kung ito po ba ay legit o ito po ba ang tinutukoy ng tao at pwede po ba siyang italhin doon sa dahig. Kaya po guys, handa tayo po ay makinig sa pahayag po ni Ate Trixie Cruz. Tignan po natin. Let's go! Tinanggal ka as box ng Malacanang. Unang-una, mali ka, nag-resign ako. Pangalawa, hindi ito putak, nagiging putak lang sa'yo dahil hindi mo masagot. It is also quite possible that it is far too intelligent and will require sufficient amount of research for you to be able to answer anything that I said. Ito, English na yan ha, para madali mo maintindihan. Pero pwede ko rin Tagalogin. Kaya mo lang sinasabi na putak kasi wala kang sagot. Dahil hindi mo naiintindihan ang extradition, hindi mo binasa ang Rome Statute, hindi mo alam ang rules tungkol dito. In fact, ang tingin ko dyan, hindi mo alam kung anong usapan dito, pumasok ka lang kasi gusto mong mang-insulto. Huwag niyo akong sasabihan na wag akong papatol, pumatol na ako. So, ngayon, anong ibig sabihin ng putak? Putak is actually the sound that a chicken makes. But in your case, siguro because masyadong malalim yung mga ideas na pinipresenta dito, ang naririnig mo lang ay clucking sound because you're incapable of understanding the conversation that is happening here. In which case, this is what I advise. Aral ka muna bago ka umakyat dito. Sa kaka-insulto mo, nire-reveal mo lang yung kakulangan mo ng impormasyon, kakulangan ng kaalaman, at kakulangan ng capacity na mag-engage sa debate o sa diskurso. Wala kaming puwang sa mga katulad mo. And in fact, wala talagang puwang dito sa lipunan o kahit sa social media sa mga katulad nyo. Actually, noise pollution ka lang. So, bye-bye. Sabi ni Arthur. Sige, attorney, pakipulutan po yan para sa amin. Gigil ako dyan. Sabi ni Aspinay, dog lover, sabay-sabay na lang tayo magdasal na sana may bumagsak na asteroid sa wala. Oh, tapos hindi mo pwedeng i-explicate yung mga tao because of the valuable scientific evidence na and scientific findings base dun sa bumagsak na meteor na yon, di ba? Aralin muna namin bago kami mag-rescue ng mga tao dyan. Sabi ni Mama Annalisa, para kasi sa akin kung lumabag man ang dating DOJ Romuilla, dapat kasuhan tapos aksyonan ng court kasi kung walang aksyon, lahat may file na. Okay? Sabi ni Political Duel, they're targeting Bato so that people will forget about the flood control project, especially involving Romualdez, but now they're trying hard to divert the story again so people will forget about it. Nag-work ba yung mga forget na yan? Napakahina naman na strategiya na yan. And kung yan lang po ang nakikita ninyong strategiya, hindi niyo nakikita yung iba o nakikita yung ibang mga goals, kaya tayo na parating nagugulat because you always think everything is a diversion. Diversion ba ang impeachment? Diba? Well, it will become a diversion if you can establish what is the goal. A diversion is what? It's supposed to help with the goal? O it is the goal in this case? Sabi ni CG Betty, if ever may warrant si Senator Bato, sino po ang mamimili ng local court na pagdadalhan niya kung sakali mamaya Okay, ma'am, unang-una,
yung physical na pagdala sa kanya sa hukuman will be because a complaint is filed then or a complaint for extradition. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta pwedeng kunin, kailangan mag-file sila ng extradition sa hukuman dito base sa RA 9851. Ngayon, kung hindi sila mag-file, maaaring pumunta naman sa hukuman ang abogado ni Senator Bato para ipigil yung pagkuha sa kanya o yung pag-serve ng warrant na yon. Sabi ni Ricardo, dapat may desisyon ng Supreme Court natin tungkol kay PRD dahil hindi tama ang pagdukot sa kanya. Naka-file naman po ang kaso. Di ba nga may habeas corpus cases that will determine kung tama o mali ang pagkuha sa kanya. Sabi ni Ma'am Michelle, dapat nakaschedule yung Meteor. Oo nga eh. Ngayon na sana. Sabi ni Asking Pinoy, kung kaya nating pumila ng 3 oras para sa concert, may pumila ng 3 oras para sa concert? Mas kaya rin nating tumindig ng 3 oras para sa bayan. Kung kaya nating mag-ingay online, kaya rin nating ipakita sa kalsada na galit tayo. Well said, sir. Alam nyo, may mga kumakukulit talaga sa comment section, no? Papatayin ko talaga yung comment section one of these days. Okay? May nagkukulit dito. Fake news daw yung sinabi ni Sec Remulla, ni OMB Remulla. Dalawa po ang sagot dyan. Ma'am, okay? Kahit sabihin ng ICC spokes, kung ongoing ang paglilitis o paghingi ng warrant, maaaring subject to confidentiality pa yan, number 1. Number 2, dyan, ay pwede rin naman nating sabihin na fake news si OMB Boying. But what is more important is, assume natin na nililitis yung pagkuha ng arrest warrant, bakit alam ni OMB Boying na mayroong posibleng lalabas? Ibig sabihin yan, participant siya doon sa pagbibigay ng ebidensya, pagsusuporta sa prosecutor. Mababaw na issue yung mga fake gobyerno na nagpipilit na i-prosecute ang mga ito sa ICC na tinanggihan na natin ng jurisdiction, nilayasan na natin. So muli, at kahit sabihin nyo pa, walang warrant kasi hindi pa sinabi ng ICC spokes, oo sige, kahit wala pa yan. Ibig sabihin, nililitis yan at ang paglilitis niyan ay confidential. Pero kaya yan alam ni OMB Boying dahil participant ang Philippine government sa paglilitis kay PRD at sa mga mamamayan natin na isinusuko natin. Sabihin nyo pa, walang warrant kasi hindi pa sinabi ng ICC spokes, oo sige, kahit wala pa yan. Ibig sabihin, nililitis yan at ang paglilitis niyan ay confidential. Pero kaya yan alam ni OMB Boying dahil participant ang Philippine government sa paglilitis kay PRD at sa mga mamamayan natin na isinusuko natin sa jurisdiction ng ICC na matagal na nating tinanggihan, tinalikuran at pinawalang bisa dito sa Pilipinas. Huwag po kayong tumigil sa kababawan ng wala, fake news lang yan. Huwag po tayong yan ang diversion, yung fake news na ganyan. Sinasabi ni Sec Remulla, in-acknowledge nga ni Bersamin na kung sakasakaling may warrant yan, hindi yan basta-basta ma-serve. Because matagal na nating alam na sinama talaga sila sa mga reklamo. Kahit sabihin yung wala pa yan, hindi pa yan lumalabas ngayon. Nililitis yan nila ngayon. Lalong-lalo na, bakit kasama si Bato? Bakit sinasabi na pati sina Kong Pulong, sina Vice President Inday? Dahil sa kadaldalan din ni dating Senador Trillanes. Siya po ang naggawa ng mga kwento dyan. Siya po yung may imagination na gumawa ng kwento na kaya daw may war on drugs ay para matanggal yung competition. Dahil, drug lord daw ang mga Duterte. Yan ang kadramahan ni Senator Trillanes. That is why they are seeking a warrant of arrest against the Dutertes. Sinasama nila si VP Inday. Bakit? Pansinin ninyo, nag-attempt si Senator Trillanes na buksan ang mga joint accounts ni Presidente Duterte at ni VP Inday dahil gagamitin nila doon sa kaso sa ICC. Huwag pong tumigil sa kababawan ng kabila. Huwag pong masyadong mag-concentrate on the things that will not last very long. Kasi nga, kahit sabihin na wala pa yung warrant na yan, pinaalala lang nila sa atin na hindi sila tumitigil sa pag-prosecute sa kaso sa ICC. Sabi ni Guillermo, sa kaso ni PRD, ang magagawa lang natin bantayan at magmatyag kasi nasa dayuhan na siya
dito tayo mag-focus at mag-ingay sa maaari pang may mga taong mawala ulit at sa VP natin at sa mga taong alay ng mga Duterte. Do not tell me what to call people. If you don't want to call Trillanes a former senator, feel free to do so, but please do not dictate on me. Because he was a senator kahit ano pang sabihin ninyo. He was. Nako, itong mga ganito, anong may pag-asa kaya tayo sa 2028? Hindi mo ba naririnig ang hinaing ng mga tao? Hindi mo pa ba napapansin na galit ang mga tao sa administrasyon na ito? Ang chances na makapanalo pa ng kahit sinong endorsohin ni BBM ay, 0 to none. Tapos ngayon kayo mawawalan ng pag-asa? Sa gitna ng galit na ganito, mawawalan kayo ng pag-asa? You call him a traitor. I can still call him a traitor, but don't try to change history. At huwag niyo naman, ayan na naman kayo, focusing on the irrelevant eh. Maikli yung pasensya ko for yung mga maliliit na detalye kasi ang laki ng concepts that we're dealing with here in international law. Isipin niyo, ang tagal ko, binasa ko pa uli yung Rome Statute, binasa ko yung mga rules para ma-simplify ko para sa inyo. Tapos doon kayo magfo-focus sa please don't call Trillanes a senator. I did not call him a senator. I called him a former senator. Tigilan niyo nga ako sa ganyan. Wala man. Siguro naman, worth it na ma-appreciate na grabe na yung pagbabasa ko para lang para lang i-deliver yung simplified version na na ninarrate ko dito. Tapos you'll come after me because I called him a former senator. Really? No, I will not play it cool. Matilda says Supreme Court must act now. The Supreme Court doesn't act, but they can decide on the cases that are filed before them. So, maganda yan. If, sana the Supreme Court decides now on the habeas corpus cases. Okay. Bakit nakikialam si Trillanes? Kasi isa siya sa complainant sa ICC. Silang dalawa ni former Marine Captain Gary Alejano. Naging congressman yata si Gary, di ba? Naging congressman ba si Alejano? Hindi ko sure. Anyway, yon. Isa sila dun sa mga nag-file ng isang complaint final nung dalawang yon. Isa pa yung final ni na Attorney Conti. Isa pa yung final nung abogado na namatay. O yun. Bakit tahimik ang hukuman? Tungkol saan? Sa ICC, walang kasong nakahain. Hindi pwedeng magsalita ang hukuman because if they take aside, hindi na sila objective. Pag hindi sila objective, wala na silang karapatan mag-decide sa paglilitis nito. O kung walang hukuman na magde-decide yan, paano tayo? You can call him anything you want. Huwag niyo sabihin na ako dapat sumunod sa utos niyo. Yun, sabi ni Erwin, maganda to. Nawawalan kayo ng pag-asa, nasa atin ang numbers. At saka nasa atin yung galit. Di ba? Thank you kay Ma'am Gracia, kay Ariela, kay Swing Eduplex Academy. Thank you very much. At kay Yard. Hindi ko mabasa yung sinasabi ni Daniel Aquino, but suffice it to say, it ends with Q. AQ. BBM. Thank you very much kay Nolin Metangere for sharing the live with more than 15 friends. Nax. Uy, si Ma'am Matilda, eating empanada na lang ako sa stress sa Pilipinas. Empanadang kaliskis ba yan? Buti ko po. Hi kay AJ. You're welcome po, sir. Sabi ni Fear Not, once again, this admin pulls the same tired, hindi diversionary ito. Nagtatanggal sila ng mga kakampi ni VP Sara. This is not a diversion. This is pursuant to their objective na hindi manalo si VP Inday. Anong diversion?
Akala nyo ba be all and end all yung flood control? Yung flood control targets the Dutertes. Kaya nga dun sa Davao naghahanap yung ICI. Hindi to diversion. Stop using diversion because not everything is a diversionary stunt. Because if you are blind to the objective, you keep calling the things that they're doing as a diversion when actually that is the objective. Paano natin tututulan if you keep dismissing it as a diversion? Sabi ni Jay Lizar, bakit di inaksyonan ng Supreme Court ang TRO nung dinudukot pa lang ni FBRD should be the question. Hindi po. Kasi kung they filed a habeas corpus case, inaksyonan yun kagad. Pagka TRO, pwedeng hindi. Sabi ni Cutie Cherry ko, hindi operasyon yun mga kapwa Pilipino. Sabi ni Ma'am Awi, wala pong instant win sa loto nga, di ka lagi nananalo pero continuous kang tumataya. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Nice one. Sabi ni Aspinay Dog Lover, elimination yarn. Correct, that's it. That is the strategy to remove yung mga kakampi ni VP Inday. Sinong magboboto para archive ng mga kaso kung kakasuhan nila lahat ng mga kakamping senador? Sabi ni Noel, yun ang gusto ko sa inyo, poise na poise po kayo kung papatulan mga taga-kabilang parlor. Hindi ko ma-picture out kung sa spokes kayo mag-elaborate ng mga topic ngayon. Salamat sa mga impormasyon po lagi. Kudos po sa inyo, laging ingat. Thank you po. Sabi ni Brad, bakit si Trillanes ang nagsampa ng kaso sa ICC? Hindi naman siya biktima. Di ba dapat ang nagsasampa ng kaso yung mga biktima? Pero in his case, ganito yan, biktima o person with someone with personal knowledge. Witness, pwede. Yeah. Okay, next. Ayaw tumigil ng kakaisip ng kung ano-anong taktika ang gobyerno. Tama yun. Hindi, well, it implies na nag-iisip sila pero I wouldn't go that far. Alam niyo kung magaling sila, hindi natin napansin eh. Yun, tama. Last Friday, si Sen Marcoleta ang binatikos sa Salin. Ngayon, si Senator Bato, lahat kaalyado ni VP. Correct. So, tignan ninyo bakit target silang mga yan. Dami naman pera ni Trillanes para magdahig pa at magkaso. Sino ba handler at well-funded? Tandaan po ninyo kung sino ang mga kaalyado niyan. Mga left of center. At yung mga yan, malalim ang balon kung saan-saan sila nakakakuha ng contributors, lalong-lalo na sa Europe. O, paano nila nagawa yon? Unang-una, nag-umpisa yan doon sa maire-report nila yung mga nagbigay sila ng numero na wala namang basehan. 30,000 na mga biktima. O syempre, dahil ang laki-laki ng amount, nakakarindi. So kinuha yung number na yon at inulit-ulit. Nag-conference sila, nag-ano sila ng human rights, ganyan. Pansinin nyo, nangyayari yan ngayon. Tignan nyo yung sa tungkol sa West Philippine Sea. Mayroong Konrad Adenauer na parang roundtable discussion doon sa misinformation sa West Philippine Sea about China. Okay? Bakit bawal ang kahit anong naratiba na kontra doon sa naratiba ng US? So lahat ng mga pumapanig laban doon sa naratiba na gustong isulong ng administrasyon ay disinformation o misinformation. So may Konrad Adenauer, meron ngayon doon sa ngayon ongoing itong Rappler, meron pa silang yung kasama sina yung kasama sina George Clooney at Amal Clooney. Itong mga conferences na ganito, magbubunga yan ng mga academic papers. Yung academic papers na yan will try to establish, will be the basis pag kami nagsabi, itong taong yan, ganito ginawa niyan, lumabag sa batas, may 30,000 na mga biktima, may mga ganyan. Because they start to appear in peer-reviewed papers even if lusot-lusot lang ang ginagawa nila sa numbers. That is how later on, pag meron ng mga publications na ganyan, madali nang kumuha ng mga sponsors dyan sa mga makakaliwang mga organisasyon na mahilig magpondo sa mga ganyan.
Hindi dapat natin pinapabayaan yung mga ganyang klaseng conference, round table. Dapat pinipiket yung mga ganyan. Dapat nagpipilit tayo, bakit hindi kayo kumukuha ng mga guests na kontra sa opinion ninyo? Bakit walang tunay na diskurso sa mga ganyan? Bakit walang nagfa-fact check sa inyo? So kaya sila nakakakuha ng funding kasi may mga papers na, may mga academic papers na questionable pa rin ha. Pero dahil peer-reviewed, mga ganyan, mahirap na i-disestablish o criticize yung mga findings nila. Sabi ni Pilo, kung magsakripisyo na lang kaya sa VP mag-resign para matigil kaya ang oppression or elimination sa kanya, kakampi ka ba? Bakit gusto niyong ipag-resign si VP? Her being the VP is precisely what they are afraid of. Tignan niyo yung mga dilaw. Hindi sila makapanawagan kasi natatakot sila maging presidente si Inday. Bakit? Because all of them will be put in their place. So right now, alas ni VP yung pagiging VP niya. Bakit niya isusuko yan? Bakit? May nakita na ba tayong massive numbers na nag-gather sa kalye na hindi INC? Buti nga ang INC eh. Tayo ba? Kaya ba natin protektahan si VP Inday? Pabibitiw niya siya sa posisyon? Tapos ano mangyayari? Masa-sideline siya. Hindi na siya vice president and therefore, mawawala na rin yan ng kakampi in government. Ang lakas niya is dun sa pagkakakilala pa sa kanyang posisyon. So, may expect kayo ng sacrifice kay VP. Anong isa-sacrifice natin? Bakit siya lang? Hindi nga natin madala lahat ng mga hordes of people na mga kakampi natin from out of their living rooms and into the street. Tapos sasabihin nyo kay VP, magbitiw siya sa posisyon. O tayo, ano naman ibibigay natin? Wala pa tayong napapakita sa kanya. Sabi ni Cutie, totoo yung sinasabi mo na ang dami na nilang fundings kaya nga laging nasa ibang bansa si Llamas? At puro funding daw ng mga OFW yung mga ticket niya. Oo. Sabi ni Chev, akala mo matatapos ang lahat ng talamak na pagnanakaw at abuso sa kapangyarihan pag nag-resign si VP Sara? You're putting your country back in the dark ages. Ngayon, kung maigagaranti ninyo na marami tayong magpoprotekta, ready and willing na protektahan si VP Inday, doon tayo lang magkakaroon ng karapatan magsabi na dapat magsakripisyo siya. Kailangan may kaakibat na sakripisyo sa panig natin. Sabi ni B-Mine, founded ka ba ng Chikwa? Okay, unang-una, paka-racist mo. Hindi ka na nahihiya? In this day and age, yung pagka-racist mo, inaano yan eh, binabato. Tapos, founded. Founded? Bakit? Nawala ba ako? Ikaw yata yung naliligaw dito sa sa wall ko eh. So, pagka marunong ka na sa grammar, in any language, bumalik ka dito sa kaka namin papatulan. Sa ngayon kasi naaawa pa kami sa iyo. Go. Sabi ni Jonas, napanood ko yung sa Bilyonaryo, yung guest nyo si Coast Guard Tarjeta. Makikita mo sa mukha niya na pikon siya at halatang talking without thinking at delusional. Uy, grabe kayo. Sabi ni Osha, funded! Sabi ni Top Secret, founded. Founded. Tapos tinatawanan ka dito. Ano pangalan uli ng tol? Nasaan na ba si tol? Hala, nawala. Bilis naman yata ni moderator. Sayang, tinanggal nyo. Founded. Sabi ni Jonas, wag siya mag-resign, malay mo may mangyari kay B. Mukhang panay na ang tira ng pulburon. Ay, sabi ni Ma'am Gracia, ibalik ko. Ma'am, di, okay na, natanggal na eh. So, okay lang yan. Sabi ni user, napansin ko lahat yata ng taga-Norte ngayon naging vlogger, tagapagtanggol ni Bobong. Actually, hindi. Nabasag ang Solid North. Tandaan ninyo, hindi naman lahat yon kay BBM eh, kay Aimee yung iba. Number 1 yun. Number 2, ang Solid North kumampi nga sa mga Duterte. Sabi ni Bright, probably nakita ka ng Chinese kaya founded. Grabe kayo. So sabihin niyo kayo maldita, kayo yan eh.
Sabi ni Leo, am I bad if my prayers include an overdose? All I can say is that it's not illegal to pray for that. Sabi ni Lindbergh, pure Ilocano here, but not for BBM. Not anymore. Sabi ni Gracia, nakakatawa ang Kape Chronicles nila eh. Tambay ako doon. Ano yung Kape Chronicles na yan? Wala, nag-advertise pa kayo ng ibang dito. Sabi ni Raymond, nakakalungkot kasi basta na lang sila kukuha ng Pilipino tapos uusigin nila sa kanilang bansa. Sabi ni Ma'am Gina, nakakagigil, trillion ng budget ngayon, pero 15K ang ibigay ni BBM. 15K saan po? Sabi ni Uncle, bakit kasi lalabanan ng admin si VP sa 2028 kung pwede naman now within his term? Why will they wait if alam nilang matatalo sila? So now pa lang fixing loose ends na. Sabi ni Ichuria, there's no solid north-norte kami but we're for the Dutertes. Oh, di ba? The best. Sabi ni Chev, founded. May Google pa naman para matuto ng free English. Kape Chronicles ni Daryl Yap. Sabi ni Ermil, sobra ka naman attorney, porket bobo yung comment nila, lampaso mo na. Hindi kasi, insulting eh. Papadala sila ng troll dito, yung pang barely string two words together. Hindi na sila nahiya. Sabi ni Mel, sabi si Duterte daw po ang nag-open ng mining sa Cebu para sa mga China. Duterte na naman. Sa 1977 pa po yung mining doon, yung sinasabi nilang pinagminahan ng dolomite. Actually, ang naaalala ko nga dyan, yung dolomite na yan, minimina since the 80s. So, sinong magaling ang nag-research noon? Kakaloka. Sabi ni Juang, may friend ako from Abra, pero solid Duterte siya. Sabi ni Sir Serimon, di na sumagot yung 80. Sabi ni Ma'am Ophel, what the world needs now is love. Sabi ni Raymond, 100% talaga ang posibilidad na mandadaya sila sa 2028. Gagawin talaga nila lahat, wag lang manalo Duterte. Yes, pero bakit sila lang? Gagawin din natin ang lahat manalo ang Duterte, di ba? Oo, sabi ni Ma'am Gina, taga Cebu ako, maliit pa ako, andyan na yung Monahan. Minahan, I suppose. Sabi ni Napi Boy, tama pa lang sinasabi ni Sas na si PRD ay hindi patas na mahahatulan. Base pa naman kay Joma ang dahig. Pero laban lang tayo, sabi nga ni FPRD may hangganan ng lahat. Sabi ni Sir Lauro, dolomite is being used worldwide. It's even in your house. Cool. Sabi ni Asking Pinoy, gagawin ng admin na ito ang lahat para kumapit sa pwesto. Kahit obvious ng operasyon na baka tuwan-tuwa pa sila sa bagyo at baha. Kasi busy na naman tayo sa survival, hindi sa paniningil. Huwag tayo makakalimot. Sa North kami, Cagayan, sabi ni Aman Hener Pimentel. Pero hindi na ngayon. Galit na mga Ilocano kay BBM. Nax. Good. Dahil nakakalma ako kapag naririnig na kita mag-explain. Thank you po. Ay, you're welcome po. Sabi ni Rufaida, gusto nila manlin lang sa taong bayan. Asong ulol talaga yung OMP. Sabi ni Ma'am Gracia, si tatay na minahal tayo, ginanon nila, nakakagalit. Yun. Musta po kay Jimmy Nay, mabuti naman po kami dito. Pero galit na galit. Hi kay Ed Zolidi, since I have nothing positive to comment about your Bato de la Rosa topic, good morning na lang po from Spain. Kita niyo yan si Sir Ed Zology, he disagrees with us, pero maririnig mo ba siyang namimersonal dito?
Dadating ba siya sa tawagin ba tayo mga bobo just because he doesn't agree with us? Kaya kaya natin makipag-usap sa iba because that's what a campaign is about, di ba? It's getting people to see things your way or to get them to vote for your candidate. But in the case of Enzology, for all of us to come together, kaya naman natin kung lahat naman tayo naniniwalang palpak itong gobyernong ito eh. And I'm sure yung mga nasa kabilang parlor, aamin din naman yung mga yan na hindi nakakayanin ng ekonomiya natin kung hindi natin pananawagan si BBM na mag-isip-isip na siya at bumaba sa pwesto. Because he can't do it, hindi niya kinakaya. I don't think he has the patience, the leadership, or even the mental and emotional capacity to continue being president of this country. Ay, nako. Sabi ni Ma'am Gracia, grabe ang baba ng peso versus dollars ngayon. Sabi ni Honey LR, what? Si Sara ipapalit? Ma'am, di kayo nagbabasa ng saligang batas. No? That's exactly what we voted for. Diba? We voted for her to be vice president, so natural siya ang papalit. Wala naman kayong mapatunayan tungkol kay VP eh. Bakit? Kailan ba nagdesisyon ang COA tungkol dun sa sinasabi ninyong confidential fund? Yun pa rin ba ang uuratin ninyo? Ma'am naman. Si Sara ipapalit? Ba't kayo nagugulat? Si Sara ang vice president. And therefore, in case the president becomes incapacitated, natural siya po ang magiging presidente. Nagugulat kayo? Di kayo nagbabasa ng saligang batas? It's really sad. Yan ang hirit ninyo? Yan na po ba yung Yan po ba yung binabaon ninyong panabla sa amin dito? Sa ganitong klaseng diskusyon? Yan ang dala mo? Yan ang ambag ninyo? Ha? Si Sara papalit? You cannot even give us a rational and reasonable basis for saying na ayaw ninyo sa kanya because it's too late. When she became vice president, that's her job to take over. O sabihin niyo sa akin kung bakit hindi mag-a-apply ang saligang batas. Paka-selective ninyo? It's really bothersome that people who think na yung ganyang klaseng salita is sufficient to convince other people to see things their way or o nga pala, you're not here to convince anybody because wala na talaga kayong mako-convince. An overwhelming number of people are not going to change their minds because they're very dissatisfied with this government. And right now, kahit sabihin mo, the stain on my wall is doing a better job at leadership than the president that we have. Sus Maria. Sabi ni Femi, nagulat siya na si Sara papalit pero tayo ready na mapalitan si BBM, walang kagulat-gulat. Sabi ni Eagle, VP lang talaga may karapatan. Sabi ni Ma'am Gracia, we want her to palit now na kung pwede nga lang eh. We voted for her precisely for that reason. Na should the president become incapacitated, and some people argue that he already is, then she takes over. You can't say, ayoko nga si VP because it is frigging too late. Should have thought of that nung binoto natin siya. Should have thought of that. And oh, by the way, maybe you did. Ayaw niyo siya maging vice-presidente kasi ayaw niyo siya na aakyat sa posisyon ng presidente. But guess what? You were outvoted by an overwhelming majority. So, medyo nakakahiya naman yung inyong opinion. Ayoko kay Sara. Hindi niyo kami na-convince during elections, which was the time when you should have brought it up. So ngayon, ang hilig ninyo, ano yan? You're going to bend the law? Wala siyang ginagawang mali. Pagkatapos sasabihin ninyo, ayaw niyo siyang maging presidente by right of succession. It's called a right for a reason. Did you know that? You know what it is? What happens when something is a right? It means someone somewhere has the obligation to ensure that, to enforce it. But of course, we're not sure if you have the intellectual capacity to understand this as part of the discussion. Because all you want to do is, si Sara papalit? Sabi ni Juang, let's be the fly on the wall. The day of reckoning is nearly coming. No, we cannot be the fly on the wall. We have to participate. A fly on the wall simply just watches, diba? Or makes dapo at worst. Sabi ni James Araneta, and he thinks that I'm going to be insulted. Haggard ka naman nang. Unang-una, nakakahaggard kasi yung presidente ninyo. Aakit-akit siya sa posisyon, hindi pala siya marunong. Incompetent and walang empathy. Hindi siya capable na maging presidente. He hardly knows what's going on around him. He barely can mouth off the words dictated to him by his possibly press secretary, possibly by his wife. We aren't really sure. All we know is that he has the words, but he hasn't the brain capacity. Bakit hindi kami mahahagard? Ikaw siguro, relax ka, kahit na bamatay yung mga kababayan nyo. Siguro nga, dikit ka kay BBM, pareho kayong incapable of understanding the suffering of fellow Filipinos, in which case, you're worse than the stain on the wall.
Yan, bumalik si Hani. Sabi niya, baka maging China na Pinas soon. Anong basihan mo? Ah, kung sa bagay, posible yun kasi binabaliwala ng presidente yung soberanya ng bansa. Hmm. Bakit hindi mo sinisingil ang presidente kung ganyan siya kaano, kung ganyan siya gagaling? Walang ganung klaseng danger. Sasabihin mo, kami ang nagbibigay ng danger sa bansa. Sino kami? None of us are government officials here. We're ordinary citizens. Kung insultuhin niyo pa nga kami, o mukhang manang, haggard na, pro-China, mga ganyan. Kung mga ganun nga, at kainsu-insulto, as you try to do here, anong lakas namin? Ha? Para ma-threaten kayo, para ma-threaten ang Pilipinas. Pinaglaban na nga ang West Philippine Sea. Sinong pinaglaban? Saan? Saan? Laban ba when you're stirring up trouble? Ha, Ma'am Hani? Alam mo ba ang mga issues dito? At hindi mo ba alam na si Presidente Duterte, he upheld the tribunal. He upheld the arbitral ruling. Ang statement nga niya, the arbitral ruling is final. It is part of the law already. There is nothing that can be done to change that. And yet, he still managed to parlay the Chinese interests versus the American interest in a display of pure political genius. He was capable of getting benefits from both countries without surrendering any sort of sovereignty. But of course, you don't understand the concept of sovereignty because you can barely string two words together. One of these days, when you can understand simple ideas, we will allow you to discourse. But right now, di ka nga marunong eh. Kung saan-saan ka humuhugot ng idea. And your ideas are disconnected to each other. Sabi ni Raymond, napaka-xenophobic nila, pati si Browner gusto na ng giyera pero sila ang unang-unang aalis ng bansa. Unang-una, diba? None of us here are defending Chinese interests. What we are defending are Philippine interests. What we're protecting is the safety and security of our kababayans. Kayo kasi uunahin ninyo yung yung feeling ninyo na kaya natin, laban tayo, fight tayo. Dito, sa wall ko, we fight to win. Kayo, you fight for the sake of ego. Yung mga ganyan ang unang natatalo, sinasabi ko sa inyo. You have no strategy. You have no long-term plan. You don't even know, you have not even made an assessment of the capability of our forces, how long we're going to hold out. Gusto ninyo fight for the sake of fighting kasi nakanti ang ego ninyo. Kakaloka kayo. Sabi ni Ma'am Liwayway, nakakailang sermon ka na sa kanya. Actually, ang sarap. Kasi, di ba, hindi siya natututo eh. So you can just keep hammering away. So balik tayo. Yun ang problema. Yan ang diversion. Sasabihin nila China. Ang issue natin, sinuko yung soberanya natin sa ICC. Yan ang classic na distraction. Diversion yan. Di ba? At the same time, real naman yung mga pangamba ng ilang mga mamamayan natin na will we be able to to weather yung mga pangyayari between the US and China. Kasi tayo parang bangkang papel, di ba? Pag pag umaalon, gawa ng dalawang higanteng nagbabanggaan, tayo mababasa at lulubog yung bangkang papel. So, kailangan protektahan natin ang sarili natin. I-increase natin yung capability natin so that we can actually tell the two countries, we want to have trade with both of you. We don't want to choose. Yan, kita niyo si Edsology Clause, you will have to learn from the kakampinks like si Sir Eds. Sabi niya, hindi rin naman nila daw gusto si VP Inday to be president. But if her supporters get to find a way for her to hold, what do you mean a mandate? She already has one vice president siya. That would be for the books. We'll still oppose. That's inevitable, but it is what it is. Tama, hindi ganito yan eh. Maging presidente, papababa natin yung pinakamalaking danger. Pag presidente si VP Inday, mag-oppose kayo sa kanya, kailang yan. Part yan ng demokrasya eh. Diba? Of course, we will, magbabardahan pa rin tayo. Pero, now, yung bardahan will be on point. Ano sa tingin niyo? Is it a policy? Is it an okay lang yan. Kasi ang panalo niyan, yung publiko. Dahil sa lalabas na impormasyon. That's when we actually say that debate is good. Discourse is good. Sabi ni Erwin, baka maging China ang bansa. Sino ba nag-warmonger? Sabi ni Ma'am June, economic power is now the modern war plus technology. China's innovation is now gone far, surpassing the US. Oh, really? China is both have economic and warfare. China is powerful, gets motol. See? Hi, Keishan.
Nasa Jensan siya, literally Jensan. Now very init. Sing init ng ulo namin sa mga kurakot. Nakairita, no? Sabi ni Ricky, Ma'am, Madam Secretary, talaga, kung former Secretary, kung maibabalik mo ang 2022 national election, sino boboto mo, si VP Leni o si Pangulong Bongbong Marcos? Wala. Wala, and I've done it before. Wala. Wala sa kanila. Knowing, kung magkaka-2022 elections and knowing what we know now, ay, ano ang gagawin ko? Sasabihin ko kay VP Inday, ma'am, huwag kayong tatakbo na Vice President, Presidente ang itakbo nyo. Thank you kay Mayang Emmanuel. Sabi ni Kiko Coco, isa lang ang katotohanan sa adik, kasinungalingan. Sabi ni Hyacinth, dahil sa BBM admin, masayang ang mga nasimulan na ng mga nakaraang admin. Pinilit ibangon ang ating bansa at unti-unting nakakaangat ang ating bansa. Pero dahil kay BBM, 3 years lang, magapak na. Sabi ni Rang, mga trolls, China pa kayo. Presidente nyo nga kung makakamay kay Xi Jinping, parang nakakita ng celebrity. What? Sabi ni Ma'am Marlene, akalain mo, Presidente magtatanong kung saan raw galing ang baha. 5% na lang ata brain capacity na lang ang gumagana. Actually, tulog yung 95%. So, yun, muli. Yan, recap natin. Ang proceedings para makakuha ng warrant of arrest are confidential at ex parte. Ibig sabihin, in-applyan yan ng Office of the Prosecutor at ang kailangan nilang patunayan, unang-una ang jurisdiction. So, kailangan mayroong reasonable ground. Yun lang yung threshold of evidence, ha? Hindi beyond reasonable doubt, hindi reasonable ground para maniwala na mayroong ang jurisdiction ang ICC. Kailangan mapatunayan ng Office of the Prosecutor na sumasailalim yung tao na yon o yung bansa doon sa Rome Statute. Kailangan mapakita na mayroon talagang karapatan ang ICC over them. Covered yung crime, covered ng statute, or yung acts were covered by the statute kung tayo po ay umatwas na if the crimes were committed at the time of the effectivity. So, marami pang kailangan patunayan dyan. Ngayon, ang sinasabi ni Ombudsman Boying ay mayroon na daw warrant of arrest from the ICC si Senator Bato. Pero dahil may Republic Act 9851 at may bagong rules on extradition base sa Section 17, kailangan ilitis muna at ito ay subject to extradition laws. So, yan po muna ang kailangan gawin. Bago makuha at maihatid si Senator Bato, if ever, sa The Hague. So, kailangan dito naman sa hukuman sa Pilipinas, kailangan una, mapatunayan na may attempt na ilitis siya dito sa ating hukuman bago natin siya isuko sa ICC. Kung hindi pa siya nakakasuhan dito sa Pilipinas para sa crimes against humanity, yan po ay una nilang kailangan gawin. Or kailangan nilang maipakita na ang Pilipinas ay incapable or unwilling na i-prosecute siya. Ngayon, yung lack of capacity means walang batas. So, pag walang batas, natural, walang crime. And therefore, hindi siya pwedeng malitis dito. Ang ibig sabihin ng lack of willingness is mismo yung hukuman, hindi kinikilala ang mga kasong fina-file sa kanya kasi ayaw nila at bahagi sila ng mga nagtatakip dun sa existence ng crime. Okay? Bukod pa dyan, makikita natin, and ito personal knowledge ito, maraming, even VP Leni took cognizance of cases daw involving mga victims ng war on drugs. Pero siya na mismo ang umamin na karamihan sa mga pamilyang ito na pinoprovidean niya ng abogado ay hindi nakakapag-file ng kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. So in many cases, na-file yung kaso at na-dismiss, not because the courts refused to take cognizance of the case, but due to the lack of evidence. So, may mga nagsasabi, hindi, kasi sabi nga naman ni Secretary John Vic, wala naman sa website ng ICC na may na-issue na warrant. Sinabi din daw ng spokes ng ICC na wala namang in-issue na warrant, which most likely means na nililitis yung pag-i-issue ng warrant sa pre-trial chamber or sa ICC appeals chamber. Ngayon, dahil ex parte ito, hindi yan malalaman ng mga respondents. So, paano nalaman ni OMB Remulla? Most likely, kasi nagpa-participate ang Philippine government sa pag-prosecute kina Bato, kina Presidente Duterte at iba pang mga kasama
doon sa war on drugs. Which is, pinapakita ang tindi ng kasinungalingan ng ating presidente nung ilang beses niyang sinabi na hindi natin kinikilala ang ICC. Maliwanag din naman sa previous actions ni current Ombudsman Remulla nung siya ay kalihim ng katarungan, siya po ay nagbukas ng kanyang tanggapan para mag-receive ng ebidensya at mga testimonya ng mga di umanong biktima ng war on drugs. Anong ibig sabihin nun? Sila na mismo ang naglilitis. And therefore, tuloy-tuloy ang katraydoran. Sila ang dahilan kung bakit gusto nilang guluhin yung jurisdictional issue. Ang Pilipinas ang naglilitis. Kaya pinapakita nila na sila ang pa-participate mismo doon sa ICC at sila po ang gumagawa ng paraan na kilalanin at matuldukan na ang issue ng jurisdiction. Gayunpaman, hindi pa tapos ang paglilitis niyan at maaari pa rin isumite ang issue ng jurisdiction after the appeals chamber doon sa trial in chief ni Pangulong Duterte kung sakasakaling makumpirma ang charges against him. Ang isa pang natitirang sa katanungan ay, bakit ang ombudsman ay nagsasalita ng ganyan? Posibleng trabaho yan ng DOJ Secretary. Hindi na po siya DOJ Secretary, iba na po ang mandato niya. So, baka sakali lang naman nakakalimot for a while si OMB Boying. Sabi ni Tanjo, sobrang lamig na dito sa Europe. Naku, inggit ako. Kasi dito, mainit ang panahon dahil may darating na bagyo. Sabi ni Kid, yung mga nasiraan ng bahay sa Cebu, 5K matatanggap. Yung mga nawalan ng bahay, 10K. Pero yung lumabas sa Imbornal at nag-a-addict pa, 80K ang binigay ng DSWD. Cebuanos be very angry. Ay. So yan po ang pagtatapos ng ating kwentuhan ngayong araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta, lalo-lalo na yung mga katulad ni Ma'am Gracia, ng mga gifters dito sa TikTok. Lahat po nang nagpadala sa super chat, super sticker at nagpadala ng star sa ating Facebook. Sa lahat din po na nag-like, share, nag-follow sa aming Facebook pages at nag-subscribe sa aming YouTube channel. Yung subscribe po sa YouTube ay follow yun, yun yung equivalent. Pwede rin po kayong pumasok as members doon sa aming sa YouTube namin for very specific and specialized na usap-usapan. Bantayan natin mga galawan at salita ng core group nila, mga air assets nila. Baka habang nagsasalita si Boyong, may kumikilos ng dahan-dahan. Kaya ingat si Bato sa mga kakilala niyang MIU. So muli, maraming salamat po sa pagsusuporta sa amin. Thank you kay Radsky. Ay. Ingat-ingat po mga kasutil. Kailangan po kayo ng ating bayan. Tandaan, may mga rally 16, 17, and 18. Mayroon sa EDSA, mayroon sa Quirino. I hope to see you there. Remember din po wag like, share, follow, subscribe at saka mag-share ng information tungkol kay VP Inday at sa kanyang mga gawain dahil magna 90 years old na po ang Office of the Vice President. So thank you very much sa lahat ng nandito. We'll see you tomorrow. Thank you, Sir Art. Good night, everybody. Thank you for being here. Ingat sa bagyo. Ay, yung mga nasa path ng bagyo, I hope you are in safe places. Magandang umaga po sa inyo. Ngayon po ang ating petsa ay November 7. Yes. Ang ating araw ay Biyernes. Opo. At ang ating oras ay Alas 11:03 ng umaga. Yan, Atty. Fergie, Mr. Sex Appeal, pogi na, macho pa nga, topasyo. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan. At kasama syempre si... Miss Juvie de Guzman. Yan. Attorney, pasensya ka na. Parang Bakit? nagulo yung nagulo yung schedule mo. Hindi, inasahan Okay ko to. lang. Actually, natutuwa ako kasi Thank you akala po, ko thank you malilate po. ako. Okay. Kasi mahilig ako kaya nakapamburol ako eh. Ay, hindi naman. Hindi, Attorney, actually. Mahilig ako yung dinimanda ko si Laila De Lima, si Rizzo Ontivero, si Nato Reyes, Ay, mga ibang abogado for sabay-sabay contempt. na. Okay. Kasi para sa akin ay nilabag nila yung sub judice rule nung nakakulong pa si Senator, now Congressman Laila De Lima. Oh. Anyway, walang sumipot. Ayaw yata nilang makita ang gandang lalaki ko. Oo. Ay. Baka ako, siguro iniisip ni
Congressman Laila, baka ma-inlove siya sa akin. Ayun. Kaya ayaw niyang pumunta. Ah. Sabi ko nga, dapat patawan ng parusa kasi sabi ng order ng court ay physical presence pero hinayaan na natin sa Apo. hukuman. Apo. Naintindihan naman natin, lalo na si Nato Reyes, baka Apo. wala roon kasi tinamaan ng bato yung baba, di ba? Grabe talaga. Hindi ba baba yung tinamaan? Opo. Ah. Ganun ba yun? Oo, di ba nung rally ng September 21, tinamaan yung galit na galit siya, tinamaan ng bato yung baba niya. Oo. Sorry. Anyway, ngayon ay hindi tayo masyadong mamumulitika. Hindi Opo. tayo magkokomento sapagkat time for celebration dahil sa linggo Advance, ay advance. aking kaarawan. Opo. At ako'y natutuwa dahil magkakaroon ako ng maraming diskwento. At sa aeroplano pala meron, tinitignan ko na sa Yes, internet kung attorney. ano-ano Opo. gamot, Opo, that's libreng true. sine, Opo. may cake pa, Opo. Gucci cake. Opo. Oo. At Anyway, yeah. pero hindi natin maiwasan itong ating panauhin kasi may announcement siyang mahalaga. Yes. By phone patch lang naman. Sige po. Walang iba kundi ang dating kalihim Ayan. na Mike Defensor na kasalukuyan pong kinokontak ng ating mga Magagandang production. at magagandang lalaking mga nasa newsroom. Ayan. Pero habang hinintay natin si LCA. Secretary Mike, eto nagsalita na po ang taong bayan ayon dito sa ulat sa napakagandang diaryong Business Mirror. na, Filipino Mirror? hindi, business, Business Mirror. yung Okay. broadsheet, Okay broadsheet. po. Opo. At tabloid yung Filipino Mirror. Oo. Okay. Maraming tao ang nagsasabi 63% Yes. Ang Oo. nagsisisi o sumisisi? Nagsisisi. Sinisisi. Ah, sinisisi? Iba naman yung sinisisid. Oo. Okay. Yung unang relasyon. Yung unang Okay. pera. Ah, sige Ang dating speaker, Martin Romualdez, na bilang siya ang may pakana ng mga yung kontrobersyal na mga insertion Opo. na naging flood control scam o yung tinatawag na floodgate. Opo. Yan. 61% naman ang nagtuturo kay dating Congressman Saldico. So, yan po. At ito 53% sa kanila ang sang-ayon. So, more than half lalo Opo. Lagi More than half ang nagsasabing tama lamang Opo. na bumaba na si Speaker Romualdez bilang speaker nga. Ayun. Ito pa ang mabigat, Sa kabila ng pagbabanga ni dating Speaker Romualdez Opo. mula sa tugatog ng liderato Tugatog ng tagumpay. ng liderato ng mababang kapulungan, Opo. kukunti lamang ang naniniwala na magkakaroon ng tunay na pagbabago sa pagpalit sa kanya ni kasaluk. Okay. So, yun Yun ang saloobin ng ating mga taong bayan. Oo. At talagang naniniwala silang ang mastermind ay si Speaker at si Saldico. Opo. At walang kwenta yung pagbaba niya dahil walang manyanyari. Pagamat pinalitan na siya ni Saldico. Sa Senado naman, mga kasama, Attorney. ay Sige po. kukunti rin lang. 35% lang, so 3 lamang Opo. sa 10 na Pilipino ang naniniwalang tama yung pagpalit kay Ayun. Chis Escudero Opo. at inilagay bilang presidente ng Senado si Tito Soto. Ayun. Yan. Yun ang paniniwala nila. So yun ang, kaya po, eto nga ay sa next week na ba yun? Opo. Next week na, no? Yes. Ay magkakaroon ng malawakang pagkilos. Opo. Hindi para sa ano paman, kundi upang manawagan for transparency, accountability. Dapat malaman, isiwalat sa taong bayan ang tunay na nangyayari. Ibig sabihin gusto nila transparent yung ICI. Opo. Gusto nila transparent at walang kinikilingan. Yaong Blue Ribbon Committee. Okay. Yan. At gusto nila panagutin Yes. kung saan man hahantong yung investigasyon. At kailangan Ang- din payapa, di ba? Yes, oo. Ang problema ay kapag hindi natupad ito, eh hindi natin alam kung saan
Hahantong. darating o hahantong yung galit ng taong bayan. At ito, nakikita na galit na sila. Opo, yun nga po eh. So, kaya dapat makinig ang mga namumuno sa atin. Diba? Opo. Mm. Okay. Anyway, Oo. habang hinihintay natin si Secretary Mike Defensor, cannot be reached yata. Pero baka mahina lang ang signal sapagat nag-confirm naman siya sa akin, ay batiin po natin si Senator J.B. Ejercito. Yan, palakpakan muna. Yahoy! Na siyang mahirang bilang puno ng Ethics Committee. Ayun. Oh, congratulations. Yan, congratulations, Senator J.B. Ejercito. Opo. Good choice. Yes. Although ang sanang inaasam-asam ko ay si Senator Robin Padilla, pero Opo. good choice. Good choice Si pa rin. Senator J.V. Ejercito. Opo. Maayos yan, walang bahid ng iskandalo, Ayan. di ba? Opo. At last ay didinggi na rin Opo. yung mga nakabinbin na mga reklamo sa Ethics Committee. Yes. Sapagkat kung magugunita po natin, merong pending na ethics complaint laban kay Senator Chis Escudero. Okay. Yung sinasabing pagtanggap niya ng kontribusyon Oh. doon sa mga construction Opo. companies, di ba? Yes. Yun. Meron din pong ethics complaint against Senator Risa Ontiveros na final. May isang lukulukong nag-file Oh. ng ethics complaint Ferdinand Topacio daw yung pangalan. Oo ko talaga yun Ay, grabe. Oo, salbahing tao yun. Magulo yun Oo. Grabe, ah. Magulo talaga yung tao yun. Oo. Oo, magulo talaga yun. Magulo yun. Gugulo. Ngunit, meron pa rin Opo. Meron pa rin daw ng mga ethics complaint laban sa 4 na senador. Oh. Ayon sa mga ulat. Ayun. Ewan ko lang kung kasama dyan si Senators Joel Villanueva Opo. o Senator Jinggoy Estrada. Aha. Pero paano yun? Medyo tricky yun kung si Jinggoy kasi di ba half-brother niya. Ah, Si JV Ejercito, di ba magkapatid sila. Opo. O, half-blood, kapatid sa ama. So, mahirap Kumbaga. yun. Oo. Eto na po. Ayun na. Nasa linya na po natin ng komunikasyon ang dating congressman, Oh. dating miyembro ng gabinete, Yes. ang gwapong-gwapo. Alam nyo, Mukhang artista. oo, mukhang artista. Oh, Ayan. Walang iba kundi si Secretary Mike Defensor. Yahoy! Magandang umaga po. Yes, magandang umaga po, Attorney Ferdy and Jovi. Ma'am Sonia, hindi ko po. Juby de Guzman. Ay, yes, Jovi, hello. Ikaw talaga. Pasensya po, Attorney Ferdy lang ang nagsabi sa akin. Oo nga eh. Masikat pa pala yung kasama niya. Ay, grabe. Grabe. Chismis Tama yan po ha. yan, Chismis oo. yan ha. Anyway, Pero Sir Mike, sige. Oo, Sige. magandang umaga po, Secretary Opo. Mike, at maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa aming payak na paanyaya dito Yan. sa aming maliit na programang Yes, Yo, Topacio. Maraming salamat, Ang sarap Attorney tumawa. Ferdy. Opo, At Sige po, go naalala ahead. ko yung sinabi ng isang kasama natin nung nagkita na tuwang-tuwa siya, sabi niya, mabuti na lang nagkakaso ka dahil ngayon napapakinggan na kita parati dahil parati ka daw nag-a-absent, Attorney Ferdy. Ganon? Hindi ha. Oo. Anyway, Busy. Ay, unang-unang tanong, Secretary Mike, ito ay napakahalaga at ito ay nasa foremost in the minds of our countrymen. Bakit daw po sa lahat ng mga dating mga Spice Boys sa Kongreso, si Chis Escudero, si Mig Subiri, etc., et al., bakit kayo daw ang pinakamukhang bata? Ano ba daw sikreto ninyo? Ano? Attorney Ferdy, hello. Hello, yes. Ayun, nawala. Okay na po. Opo, iulitin ko po yung tanong kasi napakahalaga po nitong tanong na ito at marami pong tumatawag ng mga kababayan natin. Bakit daw po, Secretary Mike, nasa lahat ng miyembro ng nakaturingan noon na Spice Boys sa Kongreso, Spice yung mga Boy. pretty boys doon, mga bata, mga dashing and debonair, Oo. sa ngayon daw kayo ang pinakamukhang bata. Ano daw sikreto ninyo? Ayan. I-reveal mo na. Kasi po ako po ang pinakamabait sa aking asawa. Ayun
yun. Oo, tama na. yun. Tama yan. Oo, kasi sabi nga nila, happy wife, happy life. Yung. Tama, Attorney Juby, di ba? Ganun pagka, Opo. At saka napakaganda naman ng asawa ni Oo Secretary naman. Oo. Defensor. Tsaka Ay, tahimik ni Sir Mike eh. Kaya medyo malalim. Oo. Tahimik, ngunit mapanganib. Oo. Hindi. Malalim ibig sabihin, hindi basta-basta nagpapa-interview, hindi basta-basta sa lahat ng bagay. Nag-iisip talaga. Ganyan yung malalim, attorney. Yes, oo, Diba? tama ka dyan. Hindi Anyway, basta-basta nagsasalita. Okay, oo, sige. well, magpakaseryoso tayo. Opo, sige na. Secretary, may mga ulat na meron daw malawak na pagkilos sa November 16, 17, and 18 sa EDSA Shrine at ang isa po sa mga participants niyan ay yung tinatawag na People's Council kung saan kayo po ay nabibilang. Maaari niyo pang ipaliwanag kung ano po itong People's Council na ito. Yun. Yes, Attorney Ferdy Juby, ang meron po kasing gagawing pagkilos, yung People's Council, nabanggit mo, Attorney Ferdy, Opo. iba't ibang organisasyon, iba't Opo. ibang grupo na nagkaisa at kami po ay nananawagan na magkaroon ng pagkilos dito po sa atin sa People Power Monument sa EDSA. Opo. Habang po ang ating mga kasamaan, meron pong pagkilos din po ang Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Okay, Kami opo. po ay magsasagawa din ng pagkilos dito po sa EDSA. Hindi lang po bilang pagkakaisa sa kanila, pero bilang din po sa ating panawagan na talagang magkaroon na talaga ng pagbabago. Ika nga, maikulong yung talaga mga korap na nakita po natin ang sistematikong nagiging nakawan sa ating kabanang bayan. Kailan lang, no? Opo. Yuki, Attorney Ferdy, alam mo, nakita na naman natin yung Cebu. Talagang hindi na natin sunod-sunod, no? Parang pag matatahimik yung issue, may lalabas na naman na bagyo at makikita na naman natin ang pagbaha. Tapos masasabi na naman doon na ito'y pala yung pondo, halos 30 billion pesos Wow. ang ginastos sa Cebu at ito yung nakita nga natin na tayo nananalangin sa ating mga kababayan doon. Grabe o, pati yung mga taga Cebu po, yung mga Subano, marami akong kaibigan tumatawag galit na galit dahil nga po sa nangyari sa kanila Tama. at yung kanilang pananaw na ninakaw lang yung pondo imbis na gamitin talaga para ayusin yung pagbabaha at yung naging problema dito sa kanilang pagdating ng bagyo sa kanilang probinsya. Okay, sino ba namang hindi magagalit, Secretary? Anyway, Secretary, meron pong nagsasabi na ito daw pagkilos na ito, ang layunin daw ay pabagsakin ng gobyerno o magkaroon ng kaguluhan. Ano po bang Hindi tugon ninyo totoo sa yun. mga pasaring na ito ng ibang mga sektor? Well, Attorney Ferdy, to be honest, alam nyo, iba-iba din yung pananaw ng mga organisasyon na nagsasama-sama. Iba rin ho ang talagang paninindigan nila kasi talagang ako naniniwala meron dyan nananawagan na hindi naman yung pabagsakin ng gobyerno, palitan ng administrasyon. Yun. Kasi iba ho yung Iba gobyerno yun. pabagsakin. Oho. Merong nananawagan ng resign, may nananawagan na talagang yung mga korap ay ikulong, may nananawagan na talagang wag magkaroon ng, kasi nakikita nila, no, na yung mga ginagawang investigasyon sa ICI at saka siyempre doon sa Blue Ribbon, talagang nakikita lang may pagkakiling na may mga iniwasang tao, may hindi tamang investigation. Kaya to be honest, Attorney Ferdy, iba-iba yung pananaw ng mga tao dito. Pero ang bottom line naman, Opo. ay talagang yung galit ng ating mga mamamayan. Ito siguro sa lahat naman kahit na anong politika mo, anong paniniwala mo, na talagang dapat may makulong at dapat yung dapat makulong ay sikasuhin ng gobyerno. Kung talagang umabot kahit saan to, pabayaan po natin dahil yun naman ang importante. Hindi dapat maulit yung ganito at hindi dapat yung sistematikong pagnanakaw na nakita natin. Kung paano ang naging sindikato na yung gobyerno mismo. Iyon, opo. Ngayon, may mga nagtatanong din po, sino-sino po bang pwedeng lumahok dyan? Pwede bang ang isang mamamayan na wala namang kinabibilangang organisasyon o grupo o partido ay maaari po ba silang pumunta na lamang doon at makiisa dito sa paglabas ng saloobin ng taong bayan na galit sa nangyayaring mga anomalya dito sa ating gobyerno o kailangang magrehistro pa o kailangang makipag-ugnayan pa sa ibang grupo? Ano po bang patakaran nitong pagkilos na ito?
Wala na po, Tony. Basta po kayo naniniwala na dapat kailangan talaga may pagbabago, may dapat makulong. Welcome po ang lahat. Yun. Alam ko naiintindihan ko, iba't iba yung paniniwalang politika ng iba. Yung iba sinasabi, ayaw namin na mag-resign si BBM dahil hindi namin gusto si Inday. Gusto namin pareho sila mag-resign. Gusto namin may makulong lang. Wala naman sinasabing resign. Kahit ano pong paniniwala nyo, welcome kayo dahil kailangan natin ilabas yung ating saloobin na itong lipunan natin, itong gobyerno natin, may problema tayo. At kailangan po natin itulak na talagang dapat makulong ang makulong. Kung kailangan magbabago ng administrasyon, kung ito man ang resulta, wala ko tayong magagawa. Pero eto, attorney, hindi nila kailangan pang kung saan-saan pa magpunta, no, Juby, o magparehistro. Opo. Basta makiisa tayo, magkaisa tayo dahil sa pagbabago, dahil dito sa problema ng korupsyon. Opo, Secretary, pakianunsyo nga po kung anong exact place doon po sa EDSA kung saan pwedeng magtungo yung nais na makiisa dito sa pagkapapakita ng puot ng ating mga mamamayan. Attorney Ferdy Juby, ang mga kababayan po natin, nanyan po namin kayo, dyan po kami sa People Power Monument. Kung kayo man po ay napapabilang sa grupo, wala namang problema, pero welcome po lahat, pumunta lang po kayo dyan. Gagawin po namin to ng 16, 17 at 18. Anong oras po ang uwian to, umpisa, Attorney Secretary? Anong oras po ang umpisa? Oras. Ang oras po, inaayos natin ang oras doon, attorney, pero sa hapon po tayo ng linggo magsisimula. More or less. Ayun. Oo. Tapos, i-announce po natin to ng formal. Humingi po kami ng tulong din po sa inyo, Attorney Ferdy and Judy, Opo. kung pwede po namin may announce sa inyong programa yung eksaktong oras natin kasi baka po maglakad pa tayo eh. Magmula sa Santolan, papunta dito sa People Power Monument. Samahan niyo po kami sa ating mga kababayan. Hindi po to laban ng kung sino, hindi po to politika, kundi po pagkakaisa po natin para dito sa nakikita natin problema ng korupsyon ng ating bansa. May Opo. katanungan ka ba, Ma'am Yeah. Juby? Sir Mark, gusto ko lang po sanang makiusap din sa inyong panawagan na sana po walang magugulong tao na sumali. Kasi po ang kagustuhan po ng ating pamamahala ay maging tahimik at maayos po ang proseso ng mga gagawin pong pagpapahayag ng mga damdamin, hindi po kaguluhan ng kagaya nangyari ng ibang mga rally na nagdaan. Masakit po 'yon na ginagamit yung mga tao sa hindi tamang paraan. Di ho ba? Yes, alam mo, Juby, yun ang nangyari niyan. May konti akong informasyon pero hindi naman talaga Opo. sigurado, pero sinasabi nga nila ipinlanta talaga yung mga taong yan para manggulo, para i-discredit yung mga rallyista. Yun nga po. Kaya kami magwa-warning na po kami kung sino mang magsasabotay ng rally dahil sigurado ako Attorney Ferdy at Opo. Juby doon sa halay natin, walang ganyan na gusto Opo. Ay, manggulo. wala po, wala. Yun nga po ang pakiusap ko. Oo. Kasi Mga planted yun, bago kami ituturo. Pambihira naman. Ito ba naman pagmumukha nga. nito eh? Oo, di ba? Oo, magkagano ng kaguluhan eh. Hindi. I'm a lover, not a fighter. pasensya na kay attorney minsan ko lang sinabi na ang sasali lang po ay yung mga totoong tao. Kasi ang At saka, tao, Juby, Sir Mike, warning na rin sa kanila kasi sigurado ko kahit sasabihin natin magmanggulo, baka may iplanta. Warning na rin po. Nakahanda po kami sa mga manggugulo. Yun, Oh, may that's security, good. Thank may you security. very much. Huwag silang mangamba na Opo. magkakagulo. We have contingency plans. Tama Yan. po ba, Secretary? Yes, Attorney Ferdy, you, talagang thank you. may mga grupo tayong nakahanda dyan dahil alam naman natin napaplantahan din tayo ng mga gusto manggulo at sirain yung ating adikain at gusto nating mapayapa na rally. Kaya doon sa mga sasali na gusto manggulo, Thank you wag for na nyo kayong sumama sa amin. At yung mga ipaplanta para sirain po kami, nakahanda na rin po tayo. Silang masisira. Sila masisira. Anyway, bago po matapos ang ating panayam, Secretary, panawagan po ninyo sa mga dudulog doon sa mass action sa 16, 17, and 18 at sa ating mga kababayan na rin. Opo, sa lahat po ng ating mga kababayan, kayo po ay sumama po sa amin. Meron po kami sa November 16, 17, 18 sa People Power Monument. Nandiyan po kami. Mayroon din po pagkakaisa na gagawin sa Quirino Grandstand. Maaari din po kayo magtungo doon at makiisa. Ito po ang ating panawagan na ito pong korupsyon ay ating ihinto at ikulong ang mga dapat ikulong sa pagnanakaw. Tama na, sobra na.
wakasan na. Yan. Salamat po. Thank you. Sabi nga nila, Secretary Mike, ikulong, long. Ang mga mandarambong, bong. Eh, ano ba yan, no? May echo si Atty. Eko, ikulong, long. Ang mga mandarambong, bong. Okay. Ayan na. Thank you very Ayos. much. Maraming Thank you salamat so po. much Isang po. karangalan. Maraming salamat. Opo. Salamat po, Sir Mabuhay Mike. Diyos mabalos at mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Yan po ang tinig ni former congressman, former secretary, pero at present is still pretty boy, Pretty boy. Mike Defensor. Defensor. Yan. Ayan. At sa nota yung mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio. Pagkatapos sa mga commercial, commercial, advertorials, matalasas, mga lalahalang po, just in news, breaking news, may atin sumabit dyan sila kung ano na mga tsurma lang yung oras. Alas 11:24 ng umaga. 1, 2, 3! Yeah! Guys, maraming salamat po sa inyong panonood sa video ito. At kung kayo po ay nagkaroon ng idea sa mga pangyayari kay Senator Bato, kung siya po ba ay totoo bang may warrant o ito po ba ay isang fake news lamang, mag-iwan po kayo ng comment dyan sa baba. Maraming salamat po at huwag po kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at lagi po kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po at God bless.